What's up, FSM Army? Welcome back to a brand new episode. So guys, today, nag-iisip ako kagabi ng may top 10 sneaker of the year, okay? So alam nyo naman, annual natin ginagawa yun yung top 10 sneaker. Pero kasi, talagang walang 10 yung best sneaker ko, okay, for 2024. Kasi I can say na 2024 is a bad year for sneakers in general, okay? Para sa akin lang walang 10 yung pinakamagandang sneaker for 2024. Para sa akin, less than 10 yung nagandahan lang ako. So, hindi na natin tinuloy. Sakto, while contemplating last night, kasi nanood din ako ng mga complex, nagbasa ako ng vlog ni Nice Kicks, tapos si Goat, ganyan-ganyan. Nabasa tayong comment. Ang comment ni boss is, ano daw yung Chromarts collection ko and magkano na yung inabot. Okay, so parang mas magandang gawan siya ng year-end vlog. So pakita ko sa inyo guys, sama kayo sa akin. Tara dito, Luis. Pagpasensya nyo na kasi medyo madilim itong itong Chrome Hearts. Itong FSM Chrome. Okay. Pero before we dig deep sa collection ko, na personal collection ko, actually guys, konti lang naman to. Baka nga sabihin ng iba, hindi pa siya collection. Pero, ayun, nag-start tayo sa Chromarts 2021. Actually, I can say na guys, sa mga hindi nakakaalam, one of the biggest hater ako ni Chromarts. Nalaman ko si Chromarts is way back nung super fan ako ng Off-White. Nagkaroon sila ng collab ni Virgil, 2018 yata yun, if I'm not mistaken. Doon ko unang narinig si Chromarts, okay? Pero, una tayong nagbenta ng Chromarts is 2021. Yata 21 ata. Basta nung unang pumunta kami sa Japan. 2022, okay? Pumunta kami ng Japan, may VIP client tayo, nagpapahanap ng Chromarts. Yan yung una nating benta. Tapos, pagpunta ko ng Japan, sabi ko, akala ko sobrang aangas pumorma ng mga Japanese. Medyo ganun pa yung ko nun. Kasi halos lahat sila na Chromarts. Pero, sabi ko nun, parang mga rockista, mga biker, mga rock and roll pala yung mga Japanese. Noong una, okay? So, yun nga, parang ayoko before ng Chromarts. Pero since pabalik-balik tayo ng Japan, meron tayong mga VIP clients na nagpapabili. Parang kinain tayo ni Chromarts, and I can say that's one of the reason din bakit gustong-gusto si Chromarts ngayon, kasi ang dami kong kilala na ayaw din sa Chromarts before. Kasi nga, medyo gothic yung theme. Okay? Pero yun, wala nandito na tayo. And unang piece ko na personal na Chromarts is yung Baby Fat and Tiny Fat, tapos yung 24 inches na necklace. Binili ko siya 2022. Siguro after 3 months sa pa-Japan natin. Nabili ko siya, I think nabanggit ko na rin to sa vlog before, for only 700,000 yata. Hindi ko maalala, 780 na, sa ganun. Pero kasi nagka-problema yun Nung binibenta natin siya sa Japan, ang sabi fake. Yung pala kasi nilagyan siya ng extender nung previous owner. So nung binalik sa atin, nung nandito na ulit sa Pinas yung piece, ginamit ko na siya, sabi ko ayoko na ibenta. Tinanggal ko yung yung extender. Tapos nung pagbalik namin ng Japan, kinailangan ko siyang ibenta for some reason, kasi nga yun yung time na na ni-renovate tong store. Okay, pina-renovate natin yung store. So yun, parang may pinagamitan tayo mas magandang bagay. Pero right now, dumami na rin, nagkaroon na tayo ng mga konting Chromarts piece, okay? So Wiz, lapit ka. Unahin natin to. Akin to Okay, itong eyeglass na to. Guys, kayo na bahala mag-add ako magkano yung collection natin. So, itong specs na to, salamin ko yan. Binili ko siya sa Chromarts Aoyama. I bought it for, I think, 95K peso. Okay. Tapos, supposedly, papapalitan ko siya papalagyan ko siya ng lens na may grado. Pero, sabi guys sa akin, kung gusto ko siyang ibenta in the future, sabi ng mga tropa doon, hindi ko siya mabibenta ng mahal. Lalo kung maitatapon tong So, ang ginagawa ko, yung ginagamit ko to, medyo weird. Naka-contact lens ako. Okay, kasi malabo talaga yung mata ko guys
So, yan. Ito, hindi to akin. Pambenta yan. Tapos, ito, quiz, ito, pakita mo. Itong Chrome Hearts na scroll band ring na silver. Okay. Sa mga hindi nakakaalam kung magkano yung silver ni Chrome Hearts, it's very expensive. Nabili ko to ng 54K sa Chrome Hearts Aoyama din. So, sabay ito. Ito yung nag-uumpisa na akong bumili ng maraming Chrome Hearts na para sa akin. Kasi before, marami na rin tayo naging Chrome Hearts piece, pero pa isa-isa. Susuot ko, pag may client na nag-offer, binibenta natin agad yon. Kasi nga, yung mga piece ko is naka-display din dito. So, sabi ko, not for sale, pero pag in-offera nila, tas maganda yung presyo, okay naman. Marami-rami na rin tayo naging Chrome Hearts. Pakita ko sa inyo, guys. Ito muna yung mga previews bago yung mga ngayon na. Game na? Pakita ko sa... Ito yung pinakauna kong Chrome Hearts na hoodie. Ito, nabili ko siya sa Tokyo. I think I bought it before for, close to retail. Parang 38K. Actually, super below retail ko ito nabili, guys. Binili ko siya ng brand new. Tapos, nagkaroon din tayo nito na zip up to. Yung cemetery, nabili natin siya sa Nagoya. Okay. Tapos, nabenta natin dito din sa store. Binili rin ng same na tao na bumili nito sa akin. Kasi yung client ko na yon, anything na isuot ko, gusto meron din siya. Tapos, eto, meron tayo nung T-bar. Ito, wala na rin to eh. T-bar na zip up din. Yan, yung T-bar na tinatawag. Tapos nakalagay sa likod, Chrome Hearts USA. So, binili niya rin yan, guys. Okay, so yung mga meron pa ako na nandito, hindi ko napapakita kasi actually halos lahat na sa IG ko. Tapos, meron tayo ngayon na Chrome Hearts Baby Fat. Okay, kita ba, Wiz? Ayan. Chrome Hearts Baby Fat na Pave Diamond. Okay, so I bought this for secret sa... Hindi, sige, sabihin na natin. I think... Hindi, sabihin ko na lang yung value kasi sobrang mura ko ito nabili. Ang retail niya, guys, is around 250,000. So, nabili ko siya ng 200 to 250. Ganun yun na lang ano yun. Ito. Pero ito, personal ko to, pero binibenta ko rin siya kasi nga... mas nakikita ko siyang investment eh, itong mga ganito. Kasi yun nga, yung before, nabili natin, 1.3 natin out, para ngayon, ang total nun, parang nasa 2 point something na. Yung biggest regret of my life. So, yan yung Chrome Hearts pieces natin na, yan, yung jewelry. Kasi, guys, si Chrome Hearts pala, kung may kayo sa Chrome Hearts, or gusto nyong pasukan si Chrome Hearts, for me kasi, si Chrome Hearts, may level yan eh. So, level 1 yan yung silver. Level 1 yan yung merch. Kasi si merch naman, ano lang naman yan eh. Marketing scheme lang naman nila yung merch. Hindi talaga nila yung binibenta. So, second is si silver and patches. So, yan eh. May jeans ka na silver. Tapos, may jeans ka na may patch. Tapos, may mga silver ka na accessories. Level 3 naman is yun yung gold and diamonds. So, yan. Meron na tayo yan. Tapos, for me, yung level 4, which is yung pinakamataas na masasabi natin na ano ka, na talagang, tawag na ito, Chrome Hearts na enthusiast ka. Isa yung mga furniture. Yan yung may mga bean bags, ano ba? Yung, basta marami kasing type of furniture na binibenta si Chrome Hearts. Literal na upuan. Yan, may mga ganyan. Literal na casting couch. Legit guys, meron silang ganun. So, yung mga paintings, yan yung mga level 4, which is for me, hardcore Chrome Hearts collector na. Pero tayo, hindi naman tayo hardcore. Pakita ko na sa inyo yung mga meron pa tayo dito sa store, okay? And actually, marami pa tayong parating sa mga hindi nakakalam. Marami na tayong binili na nasa Japan ngayon. So, eto, akin to guys. Okay. This is my hoodie. Actually, madalas ko tong isuot sa Japan ngayon kasi nga taglamig. So, ito yung Chrome Hearts na multicolor na cemetery hoodie na tinatawag. So, yan. So, ang value niya is around, I think, 150,000 plus. So, depende pa sa size and sa color. Tapos, ito, nabili ko siya kay Yuki-chan. Pinastil niya sa atin to. Parang nabili natin siya ng 30K lang. Zip up na vintage daw kasi ito. Hindi ko alam yung tawag. Sa totoo lang. So, yan. Vintage na Chrome Hearts USA. Ito, akin din to. Tapos, yan, not for sale yan. Tapos, ito, Chrome Hearts na stencil hoodie.
Yan. Nabili natin siya ng brand new sa tropa din dun sa Japan. Binigay siya sa atin ng retail, guys. Okay. Pero yung value niya is around, nasa ganun din. Parang nasa 200 plus yata. Resale value yun, guys, na nakikita ko lang din sa Japan. So, yan. Stencil hoodie. Tapos, eto, sariling pera ko yung pinambili ko nito. Okay. Pero, binibenta natin siya. Pero since anytime pwede ko siyang gamitin. Okay, this is the charity, the Cromarts charity COVID, okay, online exclusive na may pirma ni Lorilyn Stark, which is the CEO of Cromarts. So this one value is around 300,000. Pero mura lang natin binili yan. Tapos ano ba? Ito, pera ko din pinambili ko dito, guys. Kasi nga, hindi ako sure kung ipe-personal ko siya or hindi. Ito, papakita ko na, Maiji. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sure kung ipe-perso ko siya or hindi. Pero, dalawa naman to. Actually, nabenta na natin yung isa. So, this one is, kalimutan ko yung tawag. Quarter zip na, may tawag yan. Anong tawag dito, Wiz? Hindi, ito. Nakalimutan ko yung tawag. Yung leather na yan? Oo, basta ito siya, guys. Patch. Quarter zip na patch siya. Multi-patch. Ayan, kung kita nyo man yung patch or hindi. So, ang value niya is around 300 din yata. Okay, I'm not sure kasi nagbebenta sa Japan ito isang tao lang. So, napunta sa atin yung dalawa. Nabenta natin yung isa. Yun yung mga hoodies ko. Ito, for sale na to. Ito, nagkaroon tayo nito. Okay, itong horseshoe, yung classic horseshoe. Pero hindi ito yung OG kasi yung OG nasa baba. Okay. Yung OG nasa baba. Ito bago na to. Kumbaga new gen na horseshoe. Nagkaroon tayo nito. Okay, dati. Pero binenta din natin kasi nabili natin yung sa client ng 35k and binenta lang din natin agad. So, parang sinuot ko lang siya one time. Nabenta din natin agad. Tapos, actually, yan pa lang yung hoodies ko ngayon, guys. Okay, konti pa lang kasi yun nga, inuunti-unti natin siya kasi para din, katulad nito, binili ko siya para sa akin, pero now, for sale muna. Para kung mabenta namin siya, alam mo yun, marami tayong mabiling stocks. At the same time, meron tayong pang-personal. Ganun kasi tayo, guys. Okay. Tapos ito, few t-shirts that I have na natira. Okay, kasi nga, meron tayong VIP client na anything na sinuot natin, makita sa vlog, binibili sa atin. So, ito, vintage na chrome din. Yan, personal natin to. Not for sale to. Pag nakita nyo siya dito sa FSM Chrome. At saka ito, pocket tee. Yan. And then, itong Matty Boy na nabili natin to ng brand new basta sa resale store doon, binigay sa atin to ng sobrang mura. So, yan. And speaking of Matty Boy, meron tayo nung purple na Matty Boy before. Okay. Kung nanonood kayo ng vlog ko regularly, nakalagay dito yung dati, yung Matty Boy na ganon. Hindi yun ganon. Nagkaroon tayo ng personal, pero ayun, naibenta din natin. Napunta rin kay Bossing. Si Bossing na lahat ng meron ako gusto, meron din siya. Which is, thankful naman kami kay Boss kasi nga, kahit used ko na, used ones, binibili niya sa atin. So yun guys, yan yung Humble Cromarts collection natin and hopefully, madagdagan pa. Sabi ni Luis Cap, okay. Actually, tol, tama si Luis. Tama si Luis, guys. Okay. Ito kasi binili ko to ng sarili ko ring pera. Hindi siya pera ni Foot Soldier. So, gustong-gusto ko lang siya. Nagagandahan lang ako. Pero for sale siya. So, I don't think I should consider this as one of my collection. Pero pwede din naman. Hindi ba? Pero ito akin to. Binili natin siya ng retail. Actually, below retail. Ang retail kasi nito is 55. So, kayo na mag-isip kung magkano ko siya nabili. Yan, guys. Tapos yun nga, right now kasi, tapos na tayo sa mga printed merch. We are now buying and selling, jewelries, and then, yung mga patches na. Ayan, katulad nito, mayroon tayong patch. Kasi ito yung, for me, good investment. Kasi, nung starting ako sa Cromarts, akala ko okay yung mga ganito. Actually, okay naman. Okay, pero hindi siya
ganun kataas yung mga resale value, yung mga city exclusive, mga Tokyo, Osaka. Kasi pagdating sa Japan, yan yung mababa yung resale. So, kaya nandito na tayo. And also, pinasok na rin natin talaga yung jewelry kasi alam na natin paano i-legit check yan. May sariling timbang yan, guys. May specific na timbang. Bawal sumobra, bawal kumulang. Ganun ni LC yan. So, kung may binibilang kayo ng jewelry tas hindi ganun mag-legit check, mag-isip-isip kayo, guys. Okay? So, yun guys. Thank you for watching. Till next time.